Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 676. Patayin. Nakahinga si Yunfan ng malalim na hangin habang pinagmamasdan ang nakaitim na damit, binata na naglalakad na may ngiti na lalong nanlamig. Hinawakan niya ng mahigpit ang dark blue longsword sa kanyang kamay at ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay walang tigil na kumulo, na tila tubig baha. Ang pagkabigla sa kanyang puso ay lubos na nabawasan habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Gayunpaman, isang ideya ang bumangon sa kanyang puso. Talagang hahanapin ng brat na ito ang Mystic Cloud Sect para maghiganti ngayong nakabalik na siya sa Jiama Empire. Mukhang kailangan kong ipadala ang impormasyong ito sa sekta. Kung hindi, baka mahuli tayo sa hinaharap. Namilog ang mga mata ni Yunfan. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa katulad na maputlang mukha na si Meng Li at sinabi sa malambot at mabilis na paraan. Aantalahin ko siya. Samantalahin ang pagkakataong umalis. Pagkatapos ay ipaalam sa pinuno ng sekta ang pagbabalik ni Xiaoyan. Hindi na niya hinintay ang tugon ni Meng Li matapos tumunog ang kanyang mga salita. Nanginginig ang kanyang mga balikat at lumabas ang isang pares ng maputlang asol na pakpak ng Daochi. Dahan-daang idiniin ang kanyang mga paa sa lupa at naging malabong anino ang kanyang katawan. Hinaluan ito ng matalim na talon ng hangin habang siya ay bumaril patungo kay Xiaoyan. Mag-ingat ka. Nanikip ang puso ni Motay nang makita niyang biglang umatake si Yunfan at nagmamadaling sumigaw ng paalala. Gayunpaman, kagagaling lang niya pagkatapos tumunog ang kanyang paalala. Ang binata na kasalukuyang nasa harapan niya ay hindi na ang binatang hinabol na parang asong nawalan ng tirahan noon. Lumingon si Xiaoyan at ngumiti kay Motay. Isang kumpol ng jade green na apoy ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Bahagyang itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ang lalaki at espada na mabilis na pinalaki sa kanyang mga mata. Gumalaw ang sulok ng kanyang bibig. Isang malabong kulay pilak na glow ang kumislap at lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang malalim na asol na longsword ay may matulis na aura ng espada habang ito ay napunit sa hangin. Nagdala ito ng isang madilim at malamig na hangin habang ito ay bumaril patungo sa dibdib ni Xiaoyan. Nang ang tingin ng lahat ay nakatuon sa kanya, biglang sumigaw si Yunfan. Pumunta ka. Si Meng Li, na nakahanda na sa tabi, ay marahas na itinapak ang kanyang mga paa sa lupa. Parang kanya ng kanyang katawan habang nagmamadaling lumabas ng mansyon ng city governor sa parang kidlat. Gusto mong umalis. Malamig na ngumiti si Xiaoyan nang marinig niya ang humahanggos na tunog ng hangin na lumitaw nang tumakas si Meng Li. Iniabot ang kaliwang kamay niya bago ito biglang naikuyom. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang agad na lumabas sa kanyang palad. Isang mabangis na hangin ang agad na lumabas mula sa malakas na puwersa ng pagsipsip. Maging ang malalaking bato sa bakuran ay nagsimulang manginig ng husto. Nabali ang ilan sa mga puno ng kahoy. Ang katawan ni Meng Li, na tumatakas, ay biglang huminto sa himpapawid. Mabilis na napaatras ang kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang pakikibaka ay walang saysay. Ang mahabang espada sa kamay ni Yunfan ay biglang tumakas mula sa kanyang kamay ng sipsipin ni Xiaoyan si Meng Li. Nag-transform ito sa isang malalim na asol na malamig na kinang na marahas na tumusok patungo sa dibdib ni Xiaoyan, na malapit lang. Nang umalis ang espada sa kanyang kamay, ang pares ng mga pakpak sa likod ni Yunfan ay mabilis na pumutok at sumugod siya sa langit sa isang kisap mata bago inikat ang kanyang katawan upang tumakas. Antalahin ha! Nagtaas ng kilay si Xiaoyan sa pagtataka nang biglang iwan ni Yunfan ang kanyang pag-atake, tumalikod, at tumakas. Ang matandang ito ay talagang isang taksil na tao. Kanina, pinakiusapan lang niya si Meng Li na tumakas muna para magamit niya ang huli para tahimik na makalayo. Si Lin Yan, Ziyan, at ang iba pa na nagkataon na nakalilibang sa gilid ay lilipat na sana matapos makitang tumakas si Yunfan nang pigilan sila ng tawa ni Xiaoyan. Payagan mo ako. Matapos tumunog ang tawa ni Xiaoyan, si Meng Li, na orihinal na lumilipad patungo sa kanya sa ilalim ng impluwensya ng puwersa ng pagsipsip, ay biglang tumigil sa kalagitnaan ng hangin. Ilang sandali pa, isang malakas na puwersang tumutulak muli ang lumabas mula sa palad ni Xiaoyan. Sa wakas, malakas itong nabasag sa likod ni Meng Li.
Biglang namutla ang ekspresyon ng huli matapos siyang salakayin ng dalawang puwersang ito. Agad na iniluwa ang isang subo ng matingkad na pulang sariwang dugo. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at umaalog ang langit. Isang di nakikitang puwersa ang random na itinulak si Meng Li sa dingding. Sa wakas, mabigat siyang bumagsak sa lupa na may hindi malamang kapalaran. Ang katawan ni Meng Li ay kakalapag lang sa lupa ng kakaibang nawala ang katawan ni Xiaoyan na nasa bakuran. Halos lumuwa ang eyeballs ni Motay at ng iba pa nang makita nila ang kanyang malamulto. Hindi ba medyo nakakatakot ang bilis na ito? Ang mahinang dagandong ng kulog ay umalangaw-ngaw sa bakuran nang mawala ang katawan ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, ang matalim na tunog ng rumaragas ang hangin ay biglang lumitaw sa kalangitan habang si Motay at ang iba pa ay nagkatinginan. Isang katawan ng tao ang agad na nahulog mula sa langit sa isang kahabag-habag na paraan. Sa wakas, marahas itong nabasag sa lupa at agad na kumalat ang alikabok sa buong lugar. Isang 3-star daw ang lamang. Kung papayagan kitang tumakas sa harapan ko, paano ko masasabing wakasan ang sama ng loob kay Yunshan? Isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw sa langit. Ang bawat tao'y nagtaas ng ulo at nakita ang binata na may dalang mabigat na ruler na pinapakpak ang kanyang jade green na mga pakpak ng apoy habang dahan-dahan siyang lumutang sa hangin. Walang pakialam ang kanyang tingin habang nakatingin sa figure ng tao na bumagsak sa lupa. Unti-unting nagkalat ang alikabok sa bakuran. Unti-unting nahayag ang figure ni Yunfan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang elder ng Misty Cloud sect na ito, na kadalasang malayo, ay nagpakita ng maputlang mukha sa sandaling ito. May mga bakas pa rin ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Bakas sa magkabilang mata niya ang takot at hindi makapaniwala habang nakatingin sa nakaitim na binata sa langit. Ang dalawa sa kanila ay hindi man lang nakapagpalitan ng higit sa 3 suntok kanina nang siya ay bumaba sa isang malubhang pinsala. Ang lakas ng kabilang partido ay talagang nakakatakot. Xiaoyan, kung papatayin mo ako, siguradong hindi ka bibitawan ng leader ng sekta na si Yunshan. Sa huling pagkakataon, swerte mong nakatakas sa buhay mo. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng ganoong swerte sa pagkakataong ito. Sinulyapan ni Yunfan si Meng Li, na hindi alam ang kapalaran, sa gilid ng dingding. Ang kanyang mga talukap ay kumikislap habang nagsasalita siya sa isang matapang na panlabas. Itinaas ni Xiaoyan ang gilid ng kanyang bibig sa isang nakakatuwang ngiti. Umiling siya at tinatamad na magsabi ng anumang hindi kinakailangang salita. Isang kumpol ng berdeng apoy ang lumabas mula sa kanyang palad gamit ang isang pitik ng kanyang daliri. Agad na uminit ang temperatura ng paligid sa paglitaw nitong kumpol ng apoy. Sinira ng Misty Cloud sect ang aking Xiao clan. Ang paghihiganting ito ay isang bagay na paulit-ulit kong ibabalik sa kanila. Sa hinaharap, papatayin ko ang bawat miyembro ng Misty Cloud sect. Maaga o huli ay magiging oras na ng matandang aso iyon na si Yunshan. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Napatingin ang kanyang tingin sa kumpol ng dark green na apoy sa kanyang kamay at agad na umiling. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang kumpol ng apoy ay umalis sa kanyang kamay at agad na bumaril ng tumpak patungo sa natatakot na Yunfan. Ang jade green na apoy ay nakipag-ugnayan lamang sa katawan ni Yunfan nang mag-apoy ang huli. Ang malubhang nasugatan na si Yunfan ay walang oras upang manyobrahin ang Dao Qi upang labanan ang ganitong uri ng nakakatakot na mataas na temperatura. Ang kanyang katawan ay nagbuga ng sunog na itim na abo sa gitna ng isang mahina at malalim na tunog. Tahimik ang buong bakuran habang nakatingin sila sa tumpok ng nasunog na itim na abo sa lupa. Bagamat ang araw ay nakabitin ng mataas sa kalangitan sa sandaling ito, si Motay at ang iba pa ay lumitaw na parang nasa malalim na bangin. Nanlamig ang buong katawan nila. Isang elite na dawang na tumatalon-talon pa rin sa masiglang paraan kanina ay natapos na walang kahit isang bangkay sa harap ng kanilang mga mata. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas at umihip ang hangin, nagkalat ang nasunog na itim na abo sa lupa. Ang jade green na mga pakpak ng apoy sa likod ni Xiaoyan ay unti-unting naglaho. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay muling lumitaw sa bakuran sa paraang parang multo. Brother Motay, 3 taon na tayong hindi nagkikita. Okay ka pa ba? Dama pa ang mga paa ni Xiaoyan sa lupa.
Agad na nawala ang lamig sa kanyang mukha nang muling napuno ng mainit na ngiti ang binata ng sikat ng araw. Gayunpaman, walang sino man ang mag-iisip na ang binatang ito ay isang magiliw na tao pagkatapos ng eksena kanina. Isang matigas na ngiti ang nakita sa mukha ni Motay nang marinig niya ang boses ni Xiaoyan. Lubhang pangit ang ugali na iyon. Siya rin ay tila may naramdaman ng marahas niyang sinapo ang mukha. Noon lang siya nagsalita ng may mapait na ngiti. Ikaw. Ikaw ba talaga si Xiaoyan? Napatulala si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ngumisi siya at sinabing, mayroon pa bang iba sa loob ng Jiama Empire na nangahas na tawagin ang kanyang sarili na Xiaoyan? Tinanggaw ni Motay ang kanyang ulo sa isang nakakahiyang paraan. Sa katunayan, ang pangalang Xiaoyan ay karaniwang naging bawal na salita sa loob ng Jiama Empire sa loob ng ilang taon na ito. Ang lahat ng ito ay dahil ang napakalaking sekta na iyon ay may matinding pagkapuot sa pangalang ito. Brother Motay, maraming salamat sa bagay na iyon noon. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo kay Motay at ngumiti habang nagsasalita. Agad na nagigting ang mga gwardya sa tabi ng huli. Medyo nanginginig ang kanilang mga kamay habang hawak ang kanilang mga sandata. Nasaksihan lang nila, sa sarili nilang mga mata, ang isang elite na si Dawang na nauwi nang walang kahit isang bangkay dahil sa binatang ito. Ikinaway ni Motay ang kanyang kamay at ikinalat ang nakapalibot na kaiyahiyang mga gwardya. Sa sandaling ito lang ganap na naramdaman ni Motay na ang bagay na katatapos lang mangyari ay realidad at hindi isang ilusyon. Gayunpaman, ang katotohanan ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ubo. Brother Xiaoyan. Sa totoo lang, nakatanggap ako ng sulat mula sa aking angkan noon para tahimik akong magbigay ng tulong sa iyo kung maaari. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi magiging mahirap para sa iyo na iwan ang Zengwei Pass kung ibinigay mo ang iyong lakas noon. Ang kaunting tulong ko na iyon ay walang kabuluhan. Hinaplos ni Motay ang kanyang ulo. Ang malakas na pangangatawan niya ay naging dahilan upang magpakita siya ng tapat at prangka na pakiramdam kapag ngumiti siya. Hihihi. Ang Muklan ha. Tatandaan ito ni Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at itinuro ang labas ng mansyon ng gobernador ng lungsod. Sinabi niya, pasensya na sa sobrang lakas ng pag-atake ko. Maaaring kailanganin mong personal na ipakita ang iyong sarili at linisin ang lugar. Nasenggot ni Motay ang madugong baho na kumakalat mula sa labas. Agad naman siyang tumawa ng mapait. Ang lalaking ito ay hindi na ang sentimental at malambing na binata noon. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na ang Mystic Cloud Sect ay talagang mabaligtad ng may mas matinding intensidad dahil sa binatang ito. Brother Xiaoyan, kahit ano paman, kailangan kong magpasalamat sa iyong pakikialam ngayon. Kung hindi, malamang na magtagumpay ang panlilinlang ni Meng Li. Si Motay ay same time na nagsalita habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan na may seryosong ekspresyon. Ngumiti si Xiaoyan at ikinaway ang kanyang kamay. Pagkatapos nito ay nag-cross ang kanyang mga daliri at mahinang sinabi. 3 taon na akong hindi nakapunta sa Jiama Empire. Maaari ba akong humingi kay Brother Motay na sabihin sa akin ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa loob ng Jiama Empire? Ang Jiama Empire ay naging napakaraming kaganapan sa loob ng ilang taon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay sanhi ng Mystic Cloud Sect. Kumunat ang noo ni Motay at bumantong hininga. Agad niyang sinabi kay Xiaoyan. Magiging mahabang kwento ito. Kung hindi nagmamadaling umalis si Brother Xiaoyan, mangyaring pumasok sa bahay at hayaan mo akong sabihin sa iyo ng detalyado. Nag-isip sandali si Xiaoyan matapos marinig ito. Gayunpaman, hindi niya tinanggihan ang alok. Ngayong nakabalik na siya sa loob ng imperyo, ang pinakamahalagang bagay ay ang maunawaan ang sitwasyon sa loob ng imperyo. Kung hindi, ito ang magiging pinakakamangmangan na gawin lamang ang pag-aalsa. Kung ganoon, guguluhin ko si Brother Motay. Agad na natuwa si Motay nang makita niyang hindi siya tinanggihan ni Xiaoyan. Nagmamadali niyang inimbitahan si Xiaoyan sa bulwagan. Malinaw niyang naunawaan na kung ang usapin ng pagbabalik ni Xiaoyan sa Jiama Empire ay kakalat, ito ay tiyak na magiging isang malaking kaganapan at ang pinakakahangahangang kaganapan sa Jiama Empire. Battle Through the Heavens. Kabanata 677. Ang sitwasyon sa Jiama Empire. Bilang host,
Inayos ni Motay ang mga seating arrangement para kay Xiaoyan at sa kanyang grupo sa loob ng isang maluwang na bulwagan sa mansyon ng gobernador ng lungsod bago siya bumalik sa kanyang sariling upuan. Kasabay nito, inutusan niya ang mga babaeng katulong na maghain ng tsaa na tila nag-iisip. Hihihi. Talagang hindi inaasahan na ang lakas ni Borther Xiaoyan ay talagang umabot sa antas na ito 3 taon pagkatapos nating maghiwalay. Itinaas ni Motay ang kanyang tasa ng tsaa at humigop bago siya tumawa. Ang kanyang tingin ay agad na dumaan kina Xiaoli, Lin Yan, at ang iba pa na nasa tabi ni Xiaoyan, nang hindi nag-iiwan ng bakas. Pakiramdam niya ay medyo tumatalon ang kanyang puso. Malinaw niyang naunawaan na ang pinaka-nakakatakot na bagay sa pagbabalik ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay hindi ang kanyang pambihirang malakas na sarili kundi ang mga malalakas na taong ito na kanyang natipon mula sa hindi kilalang lugar. Ang sinuman sa mga taong ito na nakaupo dito ay malamang na sapat na upang labanan ang 10 malakas ng imperyo. Ngumiti si Xiaoyan ngunit hindi nagpatuloy sa paksang ito. Nag-isip siya saglit bago dahan-daang nagsalita. Brother Motay, mukhang hindi masyadong mapayapa ang Jiama Empire nitong ilang taon. Tumawa ng mapait si Motay nang marinig niya ito. Antong hininga siya. Talagang hindi masyadong mapayapa. Ang lahat ng tensyon na ito ay sanhi ng Misty Cloud Sect. Oh, tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Uminom si Motay ng tsaa at binasa ang kanyang lalamunan. Mukhang inaayos niya ang kanyang mga sinabi. Ilang sandali pa, ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Sa loob ng wala pang kalahating buwan pagkatapos mong lisanin ang Jiama Empire, binago ng Misty Cloud Sect ang istilong malayo sa nakaraan. Hindi lamang ito nag-recruit ng mga disipulo sa napakaraming bilang ngunit nagpakita rin ito ng mga bakas ng pagkalat ng mga disipulo nito sa lahat ng pangunahing lungsod sa loob ng imperyo. Gayunpaman, malamang na ang mga malalaking angkan ng imperial na ito ay dahil sa kanilang pagkilos, at ang kanilang mga pamilya. Sa nakakatakot na lakas ni Yunshan, walang nang ahas na magsabi ng kahit ano pagkatapos nito, ang Misty Cloud Sect ay naging mas mayabang din. Palihim na tumingin ang tingin ni Motay kay Xiaoyan matapos magsalita hanggang sa puntong ito. Saglit siyang nag-alinlangan bago nagsalita. Pagkatapos noon, sinimulan ng Misty Cloud Sect ang paglipol sa Xiao Clan. Ang bagay na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng imperyo noon ngunit hindi ito naging hadlang sa Misty Cloud Sect. Bahagyang humigpit ang kamay na ginamit ni Xiaoyan upang hawakan ang tasa ng tsaa. Ang kanyang maitim na mga mata ay dahan-dahang naningkit habang ang mahina at malamig na kislap ay sumilay sa kanila. Nagulat si Motay nang makita niya ang kalmadong ugali ni Xiaoyan. Agad naman niya itong naintindihan. Malamang na alam na ito ng binata sa kanyang harapan. Alam ba ni Brother Motay kung nasaan ang mga natitirang miyembro ng aming Xiao Clan? Pinunasan ni Xiaoyan ang tasa ng tsaa habang mahinang nagsasalita. Hindi rin ako masyadong sigurado tungkol dito. Noon, ang anumang bakas ng angkan ng Xiao ay ganap na nawala pagkatapos mangyari ang bagay na iyon. Gayunpaman, kung gusto silang hanapin ni Kuya Xiaoyan, ipapayo ko sa iyo na pumunta sa Primer Clan. Baka may alam sila. Umiling si Motay at agad na sinabi ang kanyang iniisip. Ang Primer Clan ha? Tumanggaw si Xiaoyan. Tila kailangan niyang pumunta at hanapin si Hai Badong upang malaman ang kinaroroonan ni Kuya at ng iba pa. Hihihi. Sa kasalukuyan ang Primer Clan ay ganap na sa kontrol ni Miss Yafei. Ang babaeng ito ay maaaring bata pa ngunit ang kakayahan niyang iyon ay isang bagay na kahit na ang mga matatanda ng aming angkan ay tahimik na paulit-ulit na pinuri. Sa loob ng 3 maikling taon, ginawa niya ang Primer Clan sa tuktok ng 3 malalaking angkan. Ang mga tao ay walang pagpipilian kundi ang magpasakop sa kanya. Ngumiti si Motay at nagpaliwanag pa. Brother Yafei. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang pangalang ito na nakatago sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang mainit na ngiti ang agad na sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Ang lahat ay salamat sa Primer Clan at sa kanyang interbensyon noon nang siya ay habulin ng Misty Cloud Sect na siya ay nakakuha ng pagkakataong tumakas. Ang kanyang pabor sa kanya ay isang bagay na hindi malilimutan ni Xiaoyan. Talagang hindi inaasahan na kaya niyang kontrolin ang Primer Clan sa kanyang mga kamay. Medyo minamaliit ko siya noong nakaraan.
Pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at mahinang tumawa. Malinaw niyang naunawaan kung gaano kahirap para sa isang babae, lalo na sa isang walang kakaibang talento sa pagsasanay sa Dao Qi, na kontrolin ang mga tao ng isang buong angkan sa mundong ito na pinamumunuan ni Dao Qi. Ngumiti si Motay. Bigla siyang nagtanong. Ang pagbabalik ni Brother Xiaoyan. Malamang na magkakaroon ng malaking aktibidad, di ba? Kalaban ko lang ang Mystic Cloud Sect. Nagsalita si Xiaoyan na may mahinang ngiti. Lumipat ang kanyang tingin kay Motay nang bigla niyang sinabi. May impormasyon ba si Brother Motay tungkol kay Yunshan? Natigilan si Motay nang marinig niya ito. Agad siyang umiling sa kahihiyan habang sinabing. Paano ko maiintindihan ang isang eksperto sa antas na iyon? Gayunpaman, paminsan-minsan ay nakakakuha ako ng isang bagay mula sa mga tsismis sa mga elder sa angkan. Malamang na ang kasalukuyang Yunshan ay mas malakas pa kaysa sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Si Xiaoyan ay wala ring magawa sa harap ng mga walang kwentang salita na ito. Napatingin ang kanyang tingin sa maliit na alon na kumakalat sa loob ng kanyang tasa. Isang marangal, matikas, magandang mukha ang biglang sumili at lumitaw sa kanyang isipan. Ang iba't ibang galit na ngiti sa pagitan ng kanyang noo ay naging sanhi ng biglang pagkagulo ng mood ni Xiaoyan. Creak. Isang bahagyang crackline ang nabuo sa teacup na nasa kamay niya dahil sa sobrang lakas na kanyang ibinubuga. Lahat ng tao sa hall ay natigilan sa mga mukha habang nakatingin kay Xiaoyan, na ang aura ay nagsimulang tumaas. Natarante silang lahat. Pangatlong kapatid, ano yon? Si Xiaoli, na nakaupong pinakamalapit kay Xiaoyan ay nagmamadaling hinawakan si Xiaoyan at nagtanong. Ayos lang ako. Unti-unting gumaling si Xiaoyan matapos mahawakan ni Xiaoli. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang magulong puso niya. Ikinaway niya ang kanyang kamay at walang ingat na nagtanong. Tama, Brother Motay, alam mo ba kung sino ang kasalukuyang may kontrol sa Mystic Cloud Sect? Sino pa kaya? Natural, si Yunshan. Binigay ni Motay ang kanyang mga kamay at sinabi. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay at iginalaw ang kanyang dila ng ilang beses. Sa wakas, binibigkas niya ang isang pangalan na kanyang nilabanan sa loob ng 3 taon. Paano si Yun? Mukhang siya ang pinuno ng Mystic Cloud Sect, di ba? Sect leader Yun. Inalis siya ni Yunshan sa kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta di nagtagal pagkatapos mong umalis sa Jiama Empire. Pagkatapos nito, hindi na niya pinamahalaan ang mga isyu sa loob ng sekta. Sa kasalukuyan, ang lahat ng awtoridad sa loob ng Mystic Cloud Sect ay pinamamahalaan ni Yunshan. Inihayag ni Motay ang kanyang iniisip. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan matapos marinig ito. Sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang puso, nakahinga siya ng maluwag nang hindi niya namamalayan. Ang mga kasalukuyang aksyon na ito ng Mystic Cloud Sect ay halos lahat ay maikredito kay Yunshan. Bukod dito, sa pagtingin sa nangyari sa Zingwei Pass sa pagkakataong ito, malamang na ang Mystic Cloud Sect ay magsisimulang magkaroon ng ilang malaking aktibidad sa panahong ito. Dahan-daang sinabi ni Motay. Kung ang usapin dito ay kumalat sa kabisera, malamang na magkaroon ng kaguluhan kahit sa imperial na pamilya. Kung titingnan ang lahat ng aktibidad na ito, tila totoo ang sitwasyon na nakasulat sa isang liham na ibinigay sa akin ng mga elder sa angkan. Anong sitwasyon? Nagulat si Xiaoyan habang nagtatanong. Napaigting ang mukha ni Motay. Inilapag niya ang kanyang tasa sa mesa. Ilang sandali pa bago siya nagsalita sa malalim na boses. Malamang na gustong salakayin ng Mystic Cloud Sect ang ating 3 malalaking angkan. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Talaga bang nilayo ng Mystic Cloud Sect na alisin ang lahat ng paksayon sa loob ng Jiama Empire? Siyempre, kasalukuyang hindi sigurado kung aatakehin nila ang aming Moklan at ang Nolan Clan. Gayunpaman, may isang bagay na tiyak. Ang Mystic Cloud Sect ay tiyak na magsisimula sa Primer Clan sa loob ng maikling panahon. Nagsalita si Motay ay isang solemne na ekspresyon. Bakit? Hihihi. Dapat malaman ni Brother Xiaoyan ang tungkol dito. Medyo malalim ang relasyon sa iyo ng Old High Badong ng Primer Clan. Noon, tahimik pang ang tinulungan ka ng Primer Clan nang ikaw ay hinabol ng Mystic Cloud Sect. Nakialam din ang Primer Clan ng ang Xiao Clan ay napaliligiran ng Mystic Cloud Sect.
Bagamat hindi dahil dito ang Primer Clan. Matinding sikreto kapag ginawa nila ang lahat ng kanilang mga galaw, malamang na alam sila ng Misty Cloud Sect kung kahit ako ay nahuhuli sa isang bagay. Bukod dito, sa hindi malamang dahilan, ang Misty Cloud Sect ay tila labis na interesado sa iyong Shao Clan at paulit-ulit na hinahanap ang natitirang mga miyembro ng Shao Clan. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay naging walang saysay. Sa hitsura nito ngayon, dapat ay dahil ito sa mga lihim na taktika ng Primer Clan. Kaya, kung gusto nilang hanapin ang mga natitirang miyembro ng Shao Clan, ang Primer Clan, na kanilang tagapagtanggol, ay tiyak na magiging target ng Misty Cloud Sect. Ngumiti si Motay, hinaplos ang kanyang baba, at tumugon. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Sa hitsura ng sitwasyon, kailangan niyang magmadali sa kabisera sa lalong madaling panahon. Kung hindi lamang ang Primer Clan ay mapupunta sa parehong problema tulad ng Shao Clan, ngunit ang posibilidad ay laban din sa mga natitirang miyembro ng Shao Clan na nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Sa kasalukuyan, ang kabisera ay dapat na nasa isang magulong bagyo. Ang lugar na iyon ay masyadong malapit sa Misty Cloud Sect. Ang lugar ay tiyak na magiging sobrang gulo kapag may sumabog doon. Brother Motay, sana ay ilihim mo ang aking pagbabalik sa Jiama Empire. At saka, dapat mong sabihin sa mga nasasakupan mo na huwag maglabas ng anumang impormasyon. Kung hindi, sakaling kumalat ito sa pandinig ng Misty Cloud Sect, malaki ang posibilidad na isulong nila ang kanilang mga plano at dagdagan ang kanilang mga depensa. Tumayo si Xiaoyan mula sa upuan, ibinaling ang kanyang ulo kay Motay, at nagsalita sa isang solemne na boses. Oo, walang problema. Walang pag-aalinlangan na tumango si Motay. Sinabi niya, para sa insurance, ipagpaliban ko ang pag-uulat ng nangyari sa hangganan sa pamilya ng imperial sa loob ng ilang araw. Kung hindi, tiyak na malalaman nila ang iyong pagbabalik. Kung ganoon, maraming salamat. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at ngumiti. Brother Xiaoyan, ikaw. Balak mo bang magtungo sa kabisera? Si Motay ay nagmamadaling tumayo at nagtanong nang makita niya si Xiaoyan na ginagawa din iyon. Napipilitan kami sa oras. Hindi ako makakatagal dito. Pupunta ako at makikipag-usap kay Kuya Motay kapag naayos na ang lahat. Ngumiti si Xiaoyan, tumango, at nagbigay ng kanyang tugon. Hindi maibuka ni Motay ang kanyang bibig para pigilan sila nang marinig niya ito. Tumango lang siya at personal na pinalabas si Xiaoyan at ang iba pa sa bulwagan. Si Xiaoyan at ang iba pa ay kumikislap sa paglabas ng bulwagan habang sila ay sumugod sa Tiger Eagle Beast, na nanatili sa hangin. Tumayo si Xiaoyan sa napakalaking ulo nito at ikinulong ang kanyang mga kamay patungo kay Motay sa ibaba. Nagsalita siya ng malakas at malinaw na boses. Brother Motay, maaari kang pumunta at hanapin si Xiaoyan kung may problema ka sa hinaharap. Hihihi. Brother Xiaoyan, ingatan ang iyong sarili sa iyong paglalakbay sa kabisera. Kung maaari, tumulong sa pag-aalaga sa aming angkanang mo. Si Motay ay magpapasalamat kailanman. Tumawa si Motay habang same time nakausap si Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng mahinang dagandong ang Tiger Eagle Beast. Kaagad, nagdala ito ng mabangis na hangin habang mabilis itong tumaas sa hangin at kalaunan ay naging isang itim na lugar na nawala sa abot tanaw. Marahan na antong hininga si Motay habang pinagmamasdan si Xiaoyan at ang iba ay nawala sa abot tanaw. Alam niya na ang dati ng magulong kabisera ay maaaring ganap na mabaligtad sa pagdating ng grupo ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 678. Talakayan sa sekta. Ang napakalaking taluktok ng bundok ay nakatayong malungkot at tahimik sa isang kapatagan. Ang maulap at matayog na taluktok ng bundok ay parang dulo ng talam, bahagyang naglalabas ng matalim na aura ng espada habang tumatagos ito sa mga ulap. Ang malalakas at malinaw na ingay sa pagsasanay at ang banggaan ng mga metal ay nananatili sa loob ng fog. Ang Misty Cloud Mountain ay ang Misty Cloud Mountain pa rin mula noon. Gayunpaman, ang Misty Cloud Sect na matatagpuan dito ay lubhang nagbago mula noon. Ang buong tuktok ng bundok ay napuno ng hindi mabilang na bilang ng mga patrol.
Ang sinumang pumasok dito ay agad na mapapansin ng mga nakatagong tingin. Ito ay parang isang bulubunduking kuta na may napakahigpit na depensa. Ang lugar na ito ay ang napakalaking kampo ng Mystic Cloud Sect. Dahil ang Mystic Cloud Sect ay nag-recruit ng isang malaking bilang ng mga disipulo, ang kasalukuyang Mystic Cloud Sect ay walang alinlangan na mas malaki kaysa ito kumpara sa 3 taon na ang nakakaraan. Ito ang dahilan kung bakit mayroon silang sapat na mga tao upang tunay na maglagay ng isang mahigpit na linya ng depensa na may mga bantay na 3 hakbang ang pagitan sa buong napakalaking tuktok ng bundok na ito. Kahit na ang lakas ng sekta ay naging mas malakas, hindi lamang ang mga tagalabas kundi pati na rin ang ilan sa mga alagad ng Mystic Cloud Sect na iyon ay naramdaman na ang kasalukuyang Mystic Cloud Sect ay hindi na ang lugar na tinitingnan ng bawat tao sa loob ng Giama Empire bilang isang holy ground ng pagsasanay. Pagkatapos ng 3 taon ng iba't ibang aksyon ng Mystic Cloud Sect, sila ay naging walang pinagkaiba sa isang ordinaryong paksayon, gamit ang lahat ng patas at mabahong paraan upang palawakin ang kanilang lakas. Ang napakalaking base ng sekta ay umaabot hanggang sa gilid ng kanilang paningin sa tuktok ng Mystic Cloud Mountain. Ang mga figure ng tao ay nagmamadali sa napakalaking bukas na lupa. Nagsama-sama ang iba't ibang sumpa at tunog ng nagbabanggaan ng mga talam. Kahit na medyo mahinang hamog na nagtagal sa kalangitan ay pinatalsik. Ang pagsasanay sa banal na lupa noon ay hindi na nagtataglay ng ganoong uri ng ethereal at hindi pangkaraniwang kapaligiran. Isang malaking bulwagan ang nakatayo sa gitna ng tuktok ng bundok, na parang isang mabangis na hayop na gumagapang sa lugar na ito. Bahagyang naglabas ito ng pakiramdam na dumaan sa maraming pagbabago at paghihirap. Ang engranding bulwagan na ito ay naipasa sa mga henerasyon mula nang maitatag ang Mystic Cloud Sect. Kaya naman, pinanatili pa rin nito ang ilan sa lumang ethereal na pakiramdam ng Mystic Cloud Sect. Gayunpaman, ang madilim at malamig na mga mukha ng mga gwardya na nakasuot ng puti sa labas ng engranding bulwagan ay lumikha ng karagdagang mapanglo na pakiramdam sa isa na nanatili sa paligid sa mahabang panahon. Napakaraming tao ang tahimik na nakaupo sa loob ng malaking bulwagan. May kaunting takot ang kanilang mga tingin habang nakatitig sa matanda sa upuan ng pinuno. Hindi sila nang ahas na maglabas ng anumang kakaibang tunog. Nakasuot ng puting damit ang matanda. Ang mga linya ng ulap ay natahi sa robe. Ang magkabilang manggas niya ay may nakabunot na espada. Nang gumalaw ang mga manggas, ang imahe ng espada ay lumitaw na totoo at ang isang matalim na aura ng espada ay bahagyang lumabas mula rito. Ang ulo ng matanda ay natatakpan ng puting hangin ngunit ang kanyang mukha ay may isang uri ng mahinang makinis na kinang, na lumilitaw tulad ng sa isang kabataan. Dahan-daang bumukas ang nakapikit na mga mata ng matanda. Isang liwanag na naging sanhi ng lamig ng katawan ng isang tao ang dumaloy sa kanyang walang pakialam na mga mata. Ang sinumang hindi sinasadyang makakita ng ningning sa kanyang mga mata ay agad na makakaramdam ng malamig na pawis na umaagos. Dali-dali nilang iniwas ang tingin, hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanya. Sino pa ba maliban kay Yun Shan ang may ganoong reputasyon sa loob ng Mystic Cloud Sect? Mayroon bang balita mula sa panig ni Yun Fan? Ilang sandali pa ay nagpatuloy ang katahimikan sa hall. Noon lamang dahan-daang itinaas ni Yun Shan ang kanyang mga mata at mahinang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Lahat ng tao sa bulwagan ay hindi naiwasang ituwid ang kanilang mga katawan matapos ibuka ni Yun Shan ang kanyang bibig para magsalita. Ang isa sa kanila ay nag-alinlangan saglit bago siya sumagot ayon sa pagkakasunod-sunod. Sect leader, si Yun Fan ay hindi nagpadala ng anumang balita pabalik. Sa tingin ko ay naghihintay pa rin siya ng pagkakataon. Ito ay Zingwei Pass lamang, ngunit talagang kailangan niyang ipagpaliban sa ganoong lawak. Bahagyang nagkunot ang noo ni Yun Shan at sinabing, ipadala ang utos na ito sa kanya. Dapat niyang kontrolin ang Zingwei Pass sa loob ng 5 araw. Bukod pa rito, utusan ang iba pa sa mga natitirang lugar na kumilos ayon sa sitwasyon. Hindi natin kailangang mag-alala na sila ay mag-aagaw ng anumang alon. Yes sir. Nagmamadaling tumugon ang lahat ng marinig ang utos ni Yun Shan. Hihihi. Ang leader ng sekta ay gumawa ng mga mapagpasyahan at matapang na desisyon nitong mga taon. Nang hindi namamalayan, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay nakapasok na sa lahat ng malalaking lungsod sa loob ng Giama Empire.
Hanggat ang utos ay ibinigay pagdating ng panahon, malamang na higit sa kalahati ng teritoryo ng Geama Empire ay pag-aari natin, ang Misty Cloud Sect. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsalita kay Yunshan nang nakangiti. Ang ngiting iyon ay isang nakakabigay puri. Ito pa lang ang unang hakbang. Ang mga yapot ng ating Misty Cloud Sect ay hindi titigil sa Geama Empire. Kapag ganap na nating kontrolin ang Geama Empire, tiyak na tataas ang lakas ng Misty Cloud Sect. Sa oras na iyon, malamang nawala ng ibang paksayon sa loob ng hilagang kanlurang rehiyon ng Daochi na ito na makakalaban natin. Sa oras na iyon, kailangan lang nating maghintay para sa Misty ng Sect. Hilagang kanlurang rehiyon, sandali na lamang para tayo ay tunay na mangibabaw sa kontinente. Tumawa si Yunshan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang ligaw na ambisyon na hindi katumbas ng kanyang edad. Hihihi. Tama ang sect leader. Sa wakas, ang ating Misty Cloud Sect ay maaaring ituring na isang mid-tier faction sa Southwestern Region Factions Grand Meeting. Sa palagay ko, sa oras ng susunod na pagpupulong, tiyak na magiging dahilan ng pagbagsak ng mga mata ng mga nagsasabing ang ating Misty Cloud Sect ay maikli ang paningin. Ang pagsang-ayon ng tawa ay mabilis na sumunod sa likod ng mga salita ni Yunshan. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Yunshan. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Kumusta ang pag-unlad ng bagay na iniutos ko?" Agad na tumayo ang isang tao sa bulwagan pagkatapos marinig ito. Magalang niyang sinabi, "Sa pag-asa sa sect leader, natipon na namin ang lahat ng mga lalaking kailangan namin. Hinihintay lang namin ang utos ng sect leader bago kami makapasok sa kabisera at tuluyang maalis ang Primer Clan." Bahagya siyang napatigil nang magsalita siya sa puntong ito. Pagkatapos nito, nagsalita siya ng may pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang angkan ng Primer na Haibadong ay may lakas ng isang dawwang. Natatakot ako na hindi ito magiging sapat kung aasa lang tayo sa mga taong iyon. Yundo, Yunsha, kayong dalawa ang mangganguna sa tropa para ganap na maalis ang Primer Clan sa pagkakataong ito. Tandaan, pagkatapos mong maalis ang Primer Clan, kailangan mong hanapin ang natitirang mga miyembro ng Shao Clan. Tumingin si Yunshan sa isang sulok ng bulwagan at sumigaw sa mahinang boses. "Yes sir." Dalawang matandang lalaki na nanatiling tahimik sa isang sulok ay mabilis na tumayo at magalang na sumagot nang marinig nila ang utos ni Yunshan. Bagamat ang dalawang matandang ito ay nanatiling mababang profile, malinaw na mayroon silang mataas na posisyon sa loob ng Misty Cloud Sect. Makikita ito kung paano hamina ang mga boses sa bulwagan pagkatapos nilang tumayo. Hihihi. Sina Elder Yondo at Yunsha ay pumasok sa klase ng dawwang sa tulong ng pinuno ng sekta sa loob ng 3 taon na ito. Ang Haibadong na iyon ay hindi makakagawa ng maraming gulo sa 2 taong ito sa paligid. Nakangiting nagsalita ang nagre-report kanina nang makitang tumayo ang dalawang matandang ito. Napangiti rin sina Yondo at Yusha nang marinig nila ang medyo nakakapangit na salita. Agad naman silang nagkatinginan. Isang kakaibang itim na kinang ang sumilay sa kanilang mga mata nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang iyong misyon ay lipulin ang Primer Clan at hanapin ang natitirang mga miyembro ng Shao Clan. Malamang na ang ibang paksayon sa loob ng kabisera ay hindi maglalakas loob na manghimasok. Siyempre, kung mayroong anumang paksayon na bulag, maaari mo na lang silang paksay ng magkasama. Ang tingin ni Yunshan ay dahan-dahang lumipad sa buong lugar habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Muling tumanggo sina Yondo at Yunsha matapos marinig ito. Isinandal ni Yunshan ang kanyang katawan sa malambot na upuan pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng kanyang mga tagubilin. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Dahil iyon ang kaso, dapat bumalik ang lahat sa kanilang mga pwesto. Aalisin muna natin ang Primer Clan sa panahong ito." Lahat ng tao sa bulwagan ay nagmamadaling tumanggo matapos marinig ang mga salitang ito na nagpapaalis sa kanila kay Yunshan. Agad silang tumayo, yumoko kay Yunshan, at dahan-daang umalis sa malaking bulwagan. Muling tumahimik ang bulwagan pagkalabas ng lahat. Gayunpaman, ang katahimikan na ito ay nagpatuloy lamang ng isang yugto ng panahon bago ang isang anino ay nagiba-iba sa isang madilim na sulok sa bulwagan. Kaagad, kakaibang lumitaw ang isang kumpol ng kulay itim na fog. Tandaan,
hindi mo maaaring pabayaan ang sinumang tao sa angkan ng Xiao sa pagkakataong ito. Ang huling ginawa mo ay hindi masyadong kasiya siya. Ang kulay itim na fog ay nalanta at lumabas sa gitna ng bulwagan habang ang isang madilim na nakakatakot na boses ay dahan-daang naglalabas mula sa loob nito. Ano ba talaga ang gusto mong hanapin mula sa angkan ng Xiao? Ito ay isang maliit na angkan lamang. Ngunit mayroon talaga silang isang bagay na maaaring makaakit sa iyo. Napakunot ng noo si Yunshan. Matagal na siyang curious sa tanong na ito. Pinakamainam na huwag mong itanong ang mga tanong na hindi mo dapat itanong. May ilang bagay na walang pakinabang sa iyo kung malalaman mo ang tungkol sa mga ito. Ang aming Hall of Souls ay makakatulong sa iyo na magtagumpay sa isang dalubhasa na Daozang, ngunit magagawa ka rin naming ibalik sa iyong orihinal na estado. Ang madilim at malamig na boses ay umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan, dahilan upang tumayo ang mga butas ng isang tao. Bahagyang nanginag ang mukha ni Yunshan. Ang kahanga-hanga at makapangyarihang paraan ni Yunshan mula kanina ay maaari lamang tumanggo sa kanyang ulo sa medyo hindi nasisiyahang paraan sa sandaling ito. Sinabi niya. Pero paano kung hindi pa rin namin mahanap ang bagay na gusto mo pagkatapos patayin ang lahat ng miyembro ng Xiao Clan? Ang Xiao Clan ay tiyak na nagmamay-ari ng bagay na kailangan natin. Gayunpaman, hindi natin alam kung sino talaga ang humahawak dito. Kung hindi natin ito mahanap dito, maaari na lang nating hanapin si Xiaoyan na tumakas sa Jiama Empire. Xiaoyan. May malalim na alaala si Yunshan sa pangalang ito. Kaya naman, medyo naging hindi natural ang ekspresyon niya nang marinig niya iyon. Sinabi niya, walang gaanong balita tungkol sa batang iyon sa loob ng 3 taon na ito. Maaaring matagal na siyang namatay sa hindi kilalang lugar. Natatakot ako na baka bigwan kita. Ang itim na fog ay agad na nagbuga ng kakaibang tawa nang marinig niya ito. Nakatanggap ako ng ilang balita mula sa hall kanina. Ang trail ni Xiaoyan ay natagpuan sa Black Corner region, na libu-libong kilometro mula sa Jiama Empire. At saka, sapat na ang lakas ng lalaking iyon para pumatay ng eksperto. Patayin ang mga dawhwang. Paano ito posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yunshan. Napatayo siya mula sa kanyang upuan dahil sa gulat habang hindi sinasadyang umiyak. Kahit na ang taong iyon ay nagpakita ng isang uri ng napakalakas na Fire Lotus na Dao skill para patayin si Yunleng na ang lakas ay sa isang dawhwang, ngunit ang pagpatay sa isang dawhwang ay isang ganap na kakaibang konsepto. Ang agwat sa pagitan nila ay magkaiba gaya ng langit at lupa. Ito ay walang imposible. Noon, isang pagkakamali na payagan mo siyang tumakas mula sa Jiama Empire. Sa hinaharap, baka mapatay ka talaga ng mga kamay ng brat na iyon. Madilim at malamig ang boses mula sa itim na fog. Namula ang mukha ni Yunshan. Sumilay sa kanyang mga mata ang kakapalan habang nagsasalita siya sa masamang paraan. Paano kung makapatay siya ng isang dawhwang? Noon, pinilit ko siyang tumakas na parang asong nawalan ng tirahan. Sa pagkakataong ito, magagawa ko rin. Kung ganoon, swertihin kita. Gayunpaman, pinakamabuting hulihin mo ang lahat ng natitirang miyembro ng Xiao Clan bago ito. Kung hindi, magagalit talaga ang pinuno ng bulwagan. Ang itim na fog ay lumipad sa paligid ng walang patutunguhan. Nag-iwan ito ng malamig na tawa bago ito kakaibang naglaho na may kasamang ripple. Nang marinig niya ang dalawang salita, pinuno ng bulwagan, medyo namutla ang mukha ng kahit na kasing kapangyarihan ni Yunshan. Napatingin siya sa lugar kung saan nawala ang itim na fog at dahan-dahan niyang hinigpitan ang kamao. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, tiyak na tatapusin ko ang buong Xiao Clan. Battle Through the Heavens. Kabanata 679. Ang kalamidad ng Primer Clan. Ang Jiama Sacred City ay ang kabisera ng lungsod ng Jiama Empire. Bilang ang pinakamataong lungsod ng buong imperyo, ang daloy ng tao na kinakain at inilabas nito bawat araw ay umabot sa isang nakakatakot na bilang. Gayunpaman, ang mataong lungsod na ito ay may medyo nakaka-pressure na kapaligiran sa sandaling ito. Nariyan ang mahinang pinipigilan na pakiramdam ng isang bagyo.
Ang ganitong pakiramdam ay natural na kumalat at nilikha ng Primer Clan, na biglang nag-anunsyo ng pansamantalang pagsasara ng lahat ng mga auction house at tindahan nito. Ang pagkilos na ito ng isa sa tatlong malalaking angkan ng imperyo ay walang alinlangan na nagpahiwatig sa lahat na isang malaking problema ang babagsak sa kanilang mga ulo. Ang publiko ay hindi nagkulang sa ilang mga tao na may sapat na kaalaman. Kaya naman, may ilang tsismis na kumalat na may plano ang Misty Cloud Sect na lipulin ang Primer Clan. Ang bulong-bulungan na ito ay agad na nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng lungsod nang kumalat ito. Malinaw na nakikita ng mga tao ng Giama Empire na ang Misty Cloud Sect ay lalong nagiging mayabang nitong 2 taon. Bukod pa rito, maliban sa imperial na pamilya, ang tanging paksayon sa loob ng buong Giama Empire na maaaring maging sanhi ng Primer Clan, na naging pinakamataas sa 3 malalaking clans, na kumilos ng napakaingat ay malamang na ang Misty Cloud Sect lamang, na isang maikling distansya mula sa kabisera. Ang kapaligiran sa loob ng punong tanggapan ng Primer Clan, na matatagpuan sa timog ng lungsod ay kakaibang tensyon habang ang mga alingawngaw ay kumakalat sa buong lungsod. Ang balisang mga figure ng tao ay nagpabalik-balik sa mansyon. Ang lahat ng mga gwardya ay ipinadala rin pabalik mula sa iba pang mga lugar upang bantayan ng mahigpit ang mansyon na ito. Ang hindi mabilang na bilang ng mga bungkos ng araw na nagtataglay ng malamig na kumikislap na kislap sa kadiliman ay walang tigil sa pagindayog sa buong mansyon. Ang matalas na mahahabang araw ay agad na ipapalabas kapag lumitaw ang sino mang hindi inanyayahang bisita. Habang ang mga figure ng tao ay nagmamadali sa buong mansyon, ang kapaligiran sa maluwag na meeting room sa gitna ng mansyon ay sobrang tensyonado. Ang lahat ng nakaupo sa lugar na iyon ay ang mga pangunahing miyembro ng Primer Clan. Sa sandaling ito, ang kanilang mga ekspresyon ay halos pangit. Siyempre, malamang na kahit sino sa Giama Empire na biglang naging target ng Misty Cloud Sect ay mahihirapang gumawa ng ngiti sa kanilang mga mukha. Yafei, totoo ba ang balita na ang Misty Cloud Sect ay aatake na sa ating Primer Clan? Isang matandang lalaki sa bulwagan ang sumimangot at mahinang nagtanong. Lahat ng tingin sa bulwagan ay napunta sa magandang babae na nakaupo sa upuan ng pinuno nang marinig nila ang tanong ng matanda. Ang nakakaakit na magandang mukha ng huli ay natatakpan din ng isang solemne na ekspresyon sa sandaling ito. Bahagyang tumanggol siya sa harap ng mga mata ng lahat at sinabi, "First Elder, totoo nga ang balitang ito. Malamang na ang Misty Cloud Sect ay talagang kikilos sa loob ng 2 araw." Kahit na ang lahat ay may sagot na sa kanilang mga puso, ang mga mukha ng maraming tao sa bulwagan ay naging mas madilim pa rin nang marinig ang kumpirmasyon ni Yafei. Medyo pamilyar ang mukha ng matanda na tinawag na First Elder. Kung pagmamasdan ito ng mabuti, malalaman ng isa na siya ang pinuno ng Primer Clan noon, Primer Tengshan. Gayunpaman, nang marinig ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Yafei, tila ipinasa niya ang posisyon ng pinuno ng angkan sa loob ng 3 taon na ito. Dahan-daang bumuntong hininga si Primer Tengshan nang marinig niya ang mga salita ni Yafei. Bumaba siya sa isang katahimikan sa gitna ng desperadong estado ng angkan. Lahat ng ito ay dahil sa mga taong iyon mula sa angkan ng Xiao. Kung hindi natin sila tinulungan, hindi sana natin sinasaktan ang Misty Cloud Sect at hindi mangyayari ang mga problema ngayon. Isang medyo matalas na boses ang tumunog sa ilalim ng pressure na dala ng 3 salitang Misty Cloud Sect. Agad na sumunod ang napakaraming kasunduan nang tumunog ang boses. Maliwanag, sa wakas ay hindi na nila napigilan ang pag-iisip sa kanilang mga puso nang dumating ang sakuna. Tumahimik kayong lahat. Agad na nagalit si Primer Tengshan nang marinig ang ingay sa meeting room. Marahas na dumampi ang palad niya sa mesa. Ang biglaang malakas na tunog na ikinagulat ng lahat na tumahimik. Tiningnan ni Primer Tengshan ang kalmadong mukha na lalaki na nakaupo sa isang wheelchair sa tabi niya matapos supulan ang lahat. Agad niyang sinulyapan ang medyo nagyayelong mukha ni Hai Badong na nakapikit sa tabi ni Yafei. Siya ay nagpakawala ng isang mapait na tawa at sinabi, "Mr. Xiaoding, ang aking mga miyembro ng clan ay nawala sa kanilang sarili at pinahintulutan kang makakita ng isang biro." Napangiti si Xiaoding at umiling nang marinig niya ang mga salitang Primer Tengshan. Dahan-daang dama po ang kanyang tingin sa mukha ng lahat.
Ang sinumang makipagpalitan ng mga tingin sa kanya ay hindi sinasadyang iiwas ang kanilang tingin makalipas ang ilang sandali. Bagamat ang mga binti ng lalaking ito ay kasalukuyang baldado, ang lahat ay hindi sinasadyang makakaramdam ng lamig sa hindi malamang dahilan kapag tiningnan nila ang mukha kung saan nakabitin ang isang mahinang ngiti. Ang kanyang angkan ay halos masira at siya ay naging isang estado kung saan siya ay naging isang payle na umaasa lamang sa kanyang wheelchair. Ang mga biglaang pagbabagong ito ay sapat na upang maging mabaliw ang sinumang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang lalaking ito ay tila ganap na hindi naapektuhan. Ang paraan na iyon ay para siyang walang emosyon. Ang ganitong uri ng tao ay talagang nakakatakot. First Elder Tengshan, ang bagay na ito ay talagang may kaugnayan sa aming Xiao clan. Tumawa si Xiao Ding. Lumipat ang kanyang tingin kay Primer Tengshan habang sinabing, kung talagang gustong salakayin ng Misty Cloud Sect ang Primer Clan, maaari mo akong iabot o kahit kalahati ng mga miyembro ng clan sa kanila. Pagkatapos nito, maaari mong ipahayag na ang lahat ng ito ay ang natitirang mga tao ng Xiao Clan. Mangyaring subukang mag-isip ng isang paraan upang tahimik na pabayaan ang iba pang mga miyembro ng clan na umalis. Ang iba pang mga miyembro ng clan ay maaaring manatili sa akin na may kadugo. Maraming tao sa bulwagan ang medyo natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Xiao Ding. Lalong tumindi ang lamig sa kanilang mga puso habang pinagmamasdan ang ngiti na nakasabit sa mukha ng una. Sa isang casual na tono, iniabot niya ang kanyang sarili at ang kalahati ng kanyang angkan. Ang taktikang ito ay hindi mailalarawan bilang hindi mabisyo. Naningkit din ang talukap ni Primer Tengshan sa sinabi ni Xiao Ding. Matalim niyang tiningnan ang nakangiting si Xiao Ding bago siya tahimik na nagsalita sa kanyang puso. Maaaring bata pa siya ngunit nanatili siyang ganap na makatuwiran. Hindi kailangang mag-alala ang angkan ng Xiao na hindi ito uunlad sa gayong talento. Sa kasamaang palad, munting kapatid na si Xiao Ding, makatitiyak ka na walang magbibigay sa iyo. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran itong lumang buhay ko at kalahati ng Primer Clan, ang matandang ako ay sisiguraduhin na walang mangyayari sa iyo. Isang malamig na boses ang biglang tumunog. Ang lahat ay nagtaas ng ulo at nakita na hindi namamalayan ni Hai Badong ang kanyang mga mata. Ang medyo malagang asol na mga mata ay may malamig na kislap na kasalukuyang kumikislap sa mga ito. Ang bawat isa na may anumang pagtutol ay walang pagpipilian kundi ang matalinong lunukan ang mga salita sa kanilang bibig sa harap ng malamig na kislap na ito. Old Hai. Nagulat si Xiao Ding. Nagsimula na ring mag-iba-iba ang mga mata niya na parang lumang balon na walang alon. Malinaw niyang naiintindihan sa kanyang puso na kung hindi sinubukan ni Naya Fei at Hai Badong ang kanilang makakaya na protektahan sila sa loob ng Primer Clan, malamang na ang Xiao Clan ay nawala na ang kanilang proteksyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganito pa rin katigas ang ulo ni Hai Badong pagkatapos na umunlad ang mga bagay hanggang sa yugtong ito. Handa pa siyang mawala sa kalahati ng Primer Clan. Old Hai, hinihintay mo pa ba ang ikatlong kapatid na bumalik? Mapait na tumawa si Xiao Ding bago siya mahinang bumuntong hininga. Sa sandaling ito, kahit siya ay wala ng ganoong kalaking kumpiyansa. Marahil, maaari lamang siyang umasa na makakabalik si Xiao Yan sa hinaharap at tumulong sa paghihiganti para sa angkan ng Xiao. Hahaha. May tiwala ako sa taong iyon. Tumawa ng malakas si Hai Badong. Agad niyang sinulyapan si Primer Tengshan sa gilid at malamig na bamantong hininga. Lahat kayo ay marunong lang maging maikli na parang daga. Sa tingin mo ba ay talagang nagpasya ang Misty Cloud Sect na salakayin tayo, ang Primer Clan, dahil lang sa Xiao Clan? Hindi parang hindi mo alam ang kanilang mga aktibidad nitong ilang taon. Ang tatlong malalaking angkan ng imperyo at maging ang imperial na pamilya. Maghintay at tingnan na lang kung sino ang swerteng makakatakas. Natahimik si Primer Tengshan. Agad siyang tumawa ng mapait at bamantong hininga. Paanong hindi niya malalaman na ang kasalukuyang Misty Cloud Sect ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglilinis ng mga paksayon sa imperyo. Gayunpaman, ito ay para sa pinakamahusay na kung maaari nilang ipagpaliban ito ng kaunti pa. Maaaring mag-isip siya sa ganitong paraan sa loob ng kanyang puso ngunit hindi siya nang ahas na bigyan ito ng boses. Si Hai Badong ang tunay na Grand Elder sa loob ng clan.
Walang alinlangan ang tungkol sa kanyang kredito sa pagbibigay daan sa Primer Clan na magkaroon ng kasalukuyang katayuan nito. Kahit siya ay hindi naglakas loob na makipagtalo sa kanya. Siyempre, kung ang Haibadong ay hindi nagtataglay ng napakagandang reputasyon sa loob ng Primer Clan, sa kakayahan lamang ni Yafei, mahihirapan siyang kontrolin ang clan kahit gaano pa siya kakaya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa Mo Clan, Nolan Clan, sa Alchemist Association, o sa imperial na pamilya? Muling bumantong hininga si Primer Tengshan. Walang silbi. Umiling si Yafei. Ang kanyang maselang daliri ay marahang kumatok sa mesa habang ang kanyang maningning na mga mata ay dumampi sa malaking bulwagan. Sinabi niya. Ang Misty Cloud Strength ay kasalukuyang napakahusay. Kahit na hindi sila maglakas loob na guluhin sila. Kung talagang gusto nila kaming tulungan, nagpapadala sila ng mga tao nang hindi kami humihingi ng tulong. Kung hindi nila nais o hindi manggahas, anumang kahilingan para sa tulong ay hindi makakatulong sa sitwasyon. Kung gayon, uupo na lang ba tayo dito at maghihintay na mamatay? Ang ilang mga tao sa bulwagan ay hindi na nakatiis habang sila ay nagtanong. Itinaas ni Yafei ang kanyang mga mata, ibinaling ang kanyang ulo at kinausap si Primer Tengshan. First Elder, para makapaghanda para sa pinakamasama, tahimik kong pinaalis ang ilan sa mga nakababatang henerasyon ng ating Primer Clan palabas ng kabisera upang protektahan ang bloodline ng ating angkan. Kung talagang dumating sa yugtong iyon, natatakot ako na maliban sa pagsuko, maaari lamang tayong lumaban hanggang kamatayan. Babae, talagang napag-isipan mo na talagang ihanda ang ruta ng pagtakas ng aming angkan. Gayunpaman, ang ganoong sitwasyon ay napakasama rin. Nagulat si Primer Tengshan nang marinig niya ito. Parang ngayon lang niya nalaman ang mga bagay na ito. Sumuko. Sa palagay ko ay hindi magiging maganda ang ating pagtatapos kung gagawin natin ito. Bang! Muling bumantong hininga si Primer Tengshan. Magsasalita pa lang sana siya nang biglang nagbuga ng parang kumukulog na pagsabog ang buong kalangitan ng Jiama Empire. Ang pagsabog ay nagpatuloy ng walang katapusang, dahilan upang ang buong lungsod ay itinapon sa kalangitan. Sa sandaling ito, isang ulap na pinagsama-sama mula sa enerhiya ang nabuo sa pinagmulan ng pagsabog. Sa gilid ng ulap ay isang mahabang espada na naglalabas ng matalim na aura habang diretsyong tumusok sa una. Ito ang hudyat ng Misty Cloud Sect. Ang buong lungsod ay sumabog sa mga alon ng tandang habang nakatingin sila sa espesyal na marka ng enerhiya sa kalangitan. Ilang sensitibong tao ang nagpakita ng gulat na mukha. Talaga bang gustong salakayin ng Misty Cloud Sect na ito ang Primer Clan? Napakaraming tao ang dumagsa palabas ng bulwagan sa loob ng Primer Clan. Napatingin sila sa marka sa langit at agad na pumuti ang mga ekspresyon nila. Primer Clan, ibigay ang mga natitirang miyembro ng Shao Clan. Kung hindi, ngayon ang araw na maalis ang iyong clan. Isang malamig, walang pakialam na sigaw ang dinala ng isang makapangyarihang Daochi habang umaalingaw-ngaw ito na parang kulog sa buong Jiama Sacred City hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang marka. Battle Through the Heavens. Kabanata 680. Pagligaw ng dugo. Ang parang kulog na sigaw ay nagdala ng ilang Daochi habang ito ay umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng Jiama Sacred City. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nagtaas ng ulo sa sandaling ito. Ibinato nila ang kanilang mga tingin sa isang tiyak na direksyon. Ang tumataas na Daochi doon ay parang isang umaalon na haligi sa kalangitan. Nagmamadaling lumabas ng bulwagan sina Yafei, Haibadong, at ang iba pa mula sa Primer Clan. Solemn na ang kanilang mga ekspresyon habang pinagmamasdan ang lugar kung saan pumutok ang Daochi. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Primer Tengshan sa malalim na boses. Ano pa ba ang magagawa natin? Dahil ayaw nating sumuko, hanggang kamatayan lang ang kaya nating ipaglaban. Malamig na bumantong hininga si Haibadong. Isang mahina at malamig na hangin ang bumalot sa kanyang katawan. Sa ilalim ng takip ng malamig na hangin na ito, ang malalim na asol na kulay sa kanyang mga mata ay naging mas madilim din. Makinig kayong lahat, bantayan ng maayos ang inyong mga post. Huwag magpanik. Hindi na kailangang mag-report kung may nanghihimasok. Patayin na lang.
Ang magandang mukha ni Yafei ay malamig sa yelo. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kasamaan habang ang kanyang malamig na sigaw ay kumalat sa buong Primer clan. Bahagyang tumango si Hai Badong habang pinapanood niya si Yafei na ipinadala ang utos sa isang maayos na paraan at mabilis na pinatatag ang medyo nakakagulat na sitwasyon. Agad niyang ipinikit ang magkabilang mata at malamig na pinag-aralan ang lugar kung saan pumutok ang Daochi. Dahan-daang humigpit ang magkabilang kamao niya sa ilalim ng manggas. Matandang Yunshan. Dahil gusto mong sirain ang Primer clan ko, ang matandang ito ay sasaktan ang iyong mga buto at hahayaan kang duguan. Habang ang mga miyembro ng Primer clan ay same time na naghihintay, isang maayos na mahigpit na sigaw ang biglang lumabas mula sa lugar sa loob ng Jiama Sacred City kung saan pumutok ang Daochi. Agad na nakita ng lahat sa lungsod ang isang malaking grupo ng mga individual na nakasuot ng puting damit na lumulutang sa lahat ng direksyon mula sa isang partikular na lugar bago humakbang at sumugod sa itaas ng mga gusali ng lungsod. Nang ang mga puting robe ay lumipad sa hangin, ang espesyal na imahe ng Cloud Sword na nakapaloob dito ay nagpapahintulot sa isa na makilala sila bilang mga taong kabilang sa Mystic Cloud Sect. Hindi inaasahan na ang Mystic Cloud Sect ay talagang nagpadala ng napakaraming tao. Mukhang gusto niya talagang kainin ang Primer clan sa isang kagat. Napakaraming tao ang nakalanghap ng malamig na hangin habang pinagmamasdan ang mga puting damit na dumadaloy sa mga gusali na parang mga pulgas. Nagkaroon kaagad ng ilang awa at indigent thoughts na ibinigay. Ang Mystic Cloud Sect ay talagang masyadong mayabang para umatake ng ganoong kasayahan. Ang unit ng puting robe ay parang isang puting kulay na agos na umaagos mula sa hilagang bahagi ng lungsod. Sa wakas, lumipat sila sa lahat ng direksyon, nakapalibot sa lugar kung saan matatagpuan ang Primer clan. Ang momentum at aura na iyon ay napakalaki na malamang na ang Mystic Cloud Sect ay nagpadala ng hindi bababa sa 1,000 tao. Ang sukat na tulad nito ay maihahambing sa isang maliit na laki ng hukbo. Ang buong kabisera ay naging parang kumukulong kaldero ng mantika ng damaloy ang kulay puting agos. Ito ay ganap na naging isang kaguluhan. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang lumokso din sa mga bubong at nanatiling malayo sa likod ng torrent na ito. Sa wakas, huminto sila nang makita ng kanilang mga mata ang Primer clan habang naghahanap sila ng isang lugar na may magandang view para simulan ang panonood ng malaking kaganapang ito na ang pinakakahanga-hangang kaganapan sa Jiama Empire noong nakaraang siglo. Ang tatlong malalaking angkan ng Jiama Empire ay matagal nang naitatag sa imperyo. Sa mga taong ito, ang tatlong malalaking angkan ay naging mas malakas at ang isang ordinaryong angkan ay mahihirapang malampasan sila. Ang pag-atake ng Mystic Cloud Sect sa Primer clan ay walang alinlangan na isang banggaan ng pinakamalaking sukat na naganap sa loob ng Jiama Empire sa huling 2 dekada. Ang mga puso ng lubos na bilang ng mga tao ay napuno ng kuryosidad tungkol sa naturang banggaan sa pagitan ng malakas. Kaya naman, bago dumating ang puting agos ng Mystic Cloud Sect sa Primer clan, ang ilan sa mga nakapaligid na matataas na lugar ay napuno na ng mga itim na masa ng ulo ng tao. Brother Xiao, dapat kang magtago sa isang sulok kung magkakaroon ng away mamaya. Tumingin si Yafei sa puting kulay na alon na humahampas mula sa malayo bago lumingon ang kanyang ulo habang pinaalalahanan si Xiaoding na nakaupo sa wheelchair. Ano ang silbi ng pagtatago sa isang sulok sa oras na iyon? At saka, sa tingin mo ba talaga ako ay ganoong klaseng tao na napakahina para lumaban? Ngumiti si Xiaoding at umiling sa magandang intensyon ni Yafei. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at ang isang kakaibang mayaman berdeng Daochi, na puno ng buhay, ay mabilis na lumabas at tinakpan ang kanyang kamao. Ha! Nakarating ka na sa isang Daoling. Kailan ito nangyari? Agad namang nagulat si Hai Badong sa gilid nang makita niya ang aura na biglang pinakawalan ni Xiaoding at nagtatakang tanong niya. Dahil hindi ko maramdaman ang aking mga paa, tahimik lang akong nagsasanay. Kaya, ang aking pagunlad ay medyo maganda. Kaya lang ay hindi ko na ilalabas ang aking Daochi kaya hindi ito alam ng lahat. Nakangiting sagot ni Xiaoding. Mabuti na mayroon kang kakayahang protektahan ang iyong sarili. Kung ang sitwasyon ay magiging mas masahol pa sa huli, ikaw at si Yafei ay dapat na maghanap ng pagkakataong tumakas. Hindi isang matalinong desisyon para sa ating lahat ang mamatay dito. Kung ganoon ang kaso,
Kahit na ang Primer Clan ay ganap na mapuksa, mayroong isang tao na maghihiganti para sa atin sa hinaharap. Tumanggo si Haibadong nang biglang bamulong. Nagulat sina Xiaoding at Yafei nang marinig nila ang mga salita ni Haibadong. Magsasalita pa sana sila nang maging seryoso ang ekspresyon ng una habang sinabi niyang, "Nandito na sila." Sinundan ng dalawang tao ang kanyang boses at itinaas ang kanilang mga ulo. Luminggalinga ang kanilang mga mata sa paligid, para lamang makita na ang ilan sa mga gusali sa labas ng mansyon na ito ay puno ng hindi mabilang na mga figure ng tao na nakasuot ng puting damit. Ang kanilang mga kamay ay pare-parehong may hawak na matutulis na mahabang espada na sumasalamin sa isang siksik at malamig na kislap sa ilalim ng sikat ng araw. Nagkalat ang mga kislap sa mansyon, dahilan para makaramdam ng lamig sa buong katawan. Kayong dalawa ang dapat mag-utos sa loob ng mansyon. Pangungunahan ko ang mga tao para harangan ang mga tao sa Misty Cloud Sect. Kinausap ni Haibadong si Yafei. Agad na damaykit ang kanyang mga paa sa lupa at tumama ang kanyang katawan sa langit. Sa kanyang likuran, si Primer Tengshan ay nagmamadaling nagpakawala ng malakas na sigaw matapos itong makita. Pagkatapos nito ay sumunod na mabuti ang maraming malalakas na miyembro ng angkan ng Premier Clan. Sa wakas, kumislap sila at lumitaw sa labas ng mansyon, na nakaharap sa malaking unit ng Misty Cloud Sect. Ang katawan ni Haibadong ay nasuspine sa himpapawid. Nanginginig ang kanyang mga balikat at ang isang pares ng yelong pakpak ng Daochi ay nakalahad mula sa kanyang likuran. Ang magkabilang pakpak niya ay ikinumpas para manatili siya sa hangin. Parehong nag-iinit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kulay puti na alon ng unit ng malaking Misty Cloud Sect. Ang makapangyarihang Daochi ay lumabas sa kanyang katawan. Kasunod ng daloy ng Daochi, isang maringal na aura ang bumalot sa kalangitan at isang hindi pangkaraniwang pressure ang sumasakop sa radius na 100 metro. Dahil sa lakas ng klase ng Daohuang ni Haibadong, ang aura na kanyang pinakawalan ay hindi lamang nagdulot ng ilang kaguluhan sa loob ng malaking Misty Cloud Sects unit ngunit ang maraming nagmamasid sa nakapaligid na matataas na gusali ay nagpakawala rin ng mga hiyaw. Bilang isa sa iilang elite na Daohuang na mabibilang ng isang tao sa loob ng Jiama Empire, ang reputasyon ni Haibadong ay muling bumawi sa antas na katulad ng kanyang pinakamataas noon. Haibadong, huwag kang mag-abala na lumaban. Naiisip mo ba talagang baguhin ang tubig gamit ang sarili mong lakas? Kung matino ka, dapat mong ibigay kaagad ang natitirang mga miyembro ng Shao Clan. Dalawang matalim na sigaw ang biglang sumabog mula sa lungsod nang biglang lumakas ang aura ni Haibadong. Agad namang lumitaw ang dalawang aura na maihahalin tulad sa una. Mabilis na sumunod ang rumaragasang tunog ng hangin nang lumitaw ang dalawang aura na ito. Sa wakas, dalawang sinag ng liwanag ang gumuhit sa kalangitan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin, at kalaunan ay lumitaw sa hangin sa labas ng Primer Clan. May katandaan din ang hitsura ng dalawang taong nagpakita. Nakasuot sila ng puting damit na may mga guhit na ulap. Ang dalawang makapangyarihang aura ay malinaw na inilabas ng dalawang taong ito. Ang dalawang elder mula sa Misty Cloud Sect na biglang lumitaw ay nakaakit din ng mga tingin mula sa buong lungsod. Ito ay lalo na nang maramdaman nila ang madiin na pakiramdam na bahagyang pinakawalan mula sa loob ng katawan ng dalawang taong ito. Ang ilang pagkabigla ay umusbong sa puso ng napakaraming tao. Ang dalawang taong ito ay talagang lahat ng elite na Daohuang. Kailan pa lumitaw ang dalawang karagdagang Daohuang sa Misty Cloud Sect? Ang mga mata ni Haibadong ay matamang nakatutok sa dalawang taong ito pagkatapos ng kanilang hitsura. Ito ay lalo na nang damapo ang kanyang tingin sa mukha nilang dalawa. Agad na nabigla ang kanyang puso. Isang mababa, malalim na boses na nagdadala ng kawalang paniwala ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Yundo, yun siya. Paano kaya kayong dalawa nakasulong sa Daohuang class? Hihihi. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw lang ang makakasulong sa isang Daohuang at ang iba ay hindi. Malamig na tumawa ang matandang iyon na tinawag na yon siya nang marinig niya ang mga salita ni Haibadong. Old Hai, ang dalawang matandang ito ay hindi hihigit sa 4-star Daohuang 3 taon na ang nakakaraan. Paano sila makakarating sa klase ng Daohuang sa loob ng 3 maikling taon? Isang figure ng tao ang bumungad sa gilid ng Haibadong. Ito ay Primer Tengshan. Sa sandaling ito,
Ang kanyang mukha ay napuno din ng hindi makapaniwala habang nakatingin sa dalawang tao sa malayong kalangitan. Malungkot ang ekspresyon ni Haibadong. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang ang kanyang tingin ay dumapo kina Yundo at Yunsha. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at sinabing, ang aura ng dalawang ito ay hindi masyadong tama. Bagamat ang kanilang aura ay maaaring mukhang umabot na sa klase ng dawwang, ang kanilang mga hininga ay mas mababa kaysa sa malambot at natural na pakiramdam ng isang piling dawwang. Sa palagay ko ay maaaring gumamit si Yunshan ng kakaibang secret technique para piliting pataasin ang kanilang lakas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagmamadaling nagsalita si Primer Tengshan. Kahit na sina Yundo at Yunsha ay hindi totoong mga elite na dawwang, hindi dapat mahirapan para sa isa sa kanila na ipagpaliban ang Haibadong. Ang natitirang tao ay malinaw na magiging lubhang mahirap na huminto dahil sa kanyang lakas. Bukod dito, kapag ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa labas ay magpakawala ng isang pag-atake, malamang na ang mga eksperto sa loob ng clan ay hindi na makakatagal ng matagal. Ano pa ba ang magagawa natin? Huwag mong sabihin sa akin na dapat tayong sumuko sa ganoong oras. Sumimangot si Haibadong at malamig na saway. Agad siyang nagsalita sa malalim na boses. Susubukan kong patayin ang isa sa kanila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, tutulungan kitang patayin ang isa pang tao. Hanggat ang dalawang pinunong ito ay napatay, hindi tayo dapat matakot sa mga disipulo ng ibang Mystic Cloud Sect. Mapait na tumawa si Primer Tengshan. Magagawa lamang nila ito dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, kahit na matalo sila ngayon, maituturing silang marangal na natalo sa harap ng mga mata ng napakaraming tao. Haibadong, tatanungin ulit kita. Ibibigay mo ba ang mga tao ngayon? Madilim at malamig ang tingin ni Yunsha habang sumisigaw habang sinulyapan niya sina Haibadong at Primer Tengshan, na nakabitin sa kalangitan sa itaas ng mansyon. Ang mga aksyon ng Mystic Cloud Sect nitong ilang taon ay talagang ikinahihiya ang lahat ng iyong mga ninuno. Hindi ba natatakot ang matandang umutot na iyon na si Yunshan na susundan siya ng kanyang mga ninuno upang ayusin ang iskor? Si Haibadong ay tumawa at nanunuya. Lubusan ding lumubog ang mga ekspresyon ni Yunsha at Yundo nang marinig nila ito. Nagtaas ng kamay ang dalawa sa harap ng hindi mabilang na mga titig. Ilang saglit pa, bigla na lang nila itong ibinaba. Isang malamig na sigaw na puno ng pagpatay na layunin ang umalangaw din sa kalangitan habang ang kanilang mga kamay ay bumagsak. Mga alagad ng Mystic Cloud Sect, makinig kayo. Ngayon, paliliguan natin ng dugo ang Primer Clan. Ang mga siksik at malamig na aura ng espada ay biglang umalangaw mula sa puting kulay na agos ng mga tao habang umaalingaw ang sigaw ng dalawang tao. Pinawi nito ang araw at tinakpan ang buong lungsod.